pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaayos sa spillway ng Las Piñas. Ayon sa Pangulo, malaki ang papel ng spillway sa syudad para mapigilan ang pagbaha sa Metro Manila. Naghatid din ng tulong ang pamahalaan para sa mga pamilyang apektado ng pagbaha. Ang detalye mula kay Kenneth Pasyente. Matapos ang matinding pagbuhos ng ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila at ilan pang bahagi ng bansa bunsod ng habagat, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang high vacuum self-priming drainage trailer pump sa Alido Bridge sa Zapote. Ito ang idineploy ng pamahalaan sa naturang lugar ng kasagsagan ng bagyong Maymay at habagat matapos magkaaberya ang pumping station doon. Binigyang diin ng punong ehekutibo na dapat pagtuunan ng pansin ang spillway sa Las Piñas dahil malaki ang papel nito para maiwasan ng pagbaha sa Metro Manila. Speaking of spillway, ay kailangan na talaga natin tapusin yung spillway dito sa Las Piñas para may labasan yung tubig at matagal nang natigil yung planong yan. That plan has been in the works for, I don't know, more than 10 years. Pero for some whatever reason, hindi natin nakuha. At ngayon kailangan gagawin na natin. So I've given instructions to Secretary Vince na tignan na muna natin, balikan na natin ang mga plano. Tignan natin kung may kailangan palitan. But whatever it is, kung anong kailangan gawin, kailangan tapusin na natin, ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR. Binigyang diin pa niya ang pagsusulong ng pamahalaan ng Waste to Energy Program bilang bahagi ng pagtugon sa basura sa mga spillway para makatulong na mabawasan ang baha. Kami naman dito sa pamahalaan ay itutuloy na natin yung Waste to Energy na program. Yun yung kinukuha yung basura at ito ay pinoprocess at ginagawang na kuryente. Napakalaking bagay ng pagkatapos na natin. Sandali lang siguro yan kasi understood technology na yan. Kasabay nito ang paghimok ng Pangulo sa publiko na maging matalino sa pagtatapon ng basura para mabawasan ang negatibong epekto tuwing may sama ng panahon. Pero kumusta kaya ang Oplan Kontra Baha Initiative ng pamahalaan? Mukhang nagkaroon naman ng epekto, hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang sa dibdib maabot ngayon, wala pa, hindi na hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. So effective naman ang ating ginagawa, ngunit alam naman natin kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin. Ipinunto rin ng Malacanang na ramdam na rin sa ilang lugar ang epekto ng Oplan Kontra Baha. Mabilis na rin ang pagbaba ng tubig sa ilang bahagi ng Valenzuela City, Quezon City at sa San Juan kahit patuloy pa ang malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, sa panguna ni Chairman Don Artes, kabilang ang mga ito sa ilang mga lugar na sa Kalakhang, Maynila na hindi na binabaha. Dagdag pa ng MMDA, wala na ring bahang naitala sa ilang mga lugar sa Camanava at Las Piñas. Ikinadismaya naman ng Malacanang ang dagat ng basura sa isang creek sa Baclaran. Hindi ito ang nais natin. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig, kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan, ng mga opisyal natin. Pero ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuy lang tayo lagi. Samantala, binisita ng Pangulo ang mga evacuee sa Verdant Covered Court sa Barangay Pamplona 3 sa Las Piñas na naapektuhan ng sama ng panahon. Pinangunahan niya ang pamamahagi ng tulong kabilang na ang family food packs, sleeping at hygiene kit, pati na ang maternity kit para sa mga buntis o lactating mothers. Namahagi pa ang Pangulo ng mga laruan sa mga bata. Malaking bagay po yung tulong niya kasi kagaya po nito na nababagyo, suspended po yung mga trabaho. Ang magiging sideline po namin yung may mga kaya sa buhay na magpapalinis ng bahay. Yun na lang po yung magiging sideline namin. Kaya yung ibibigay po nilang tulong sa amin, napakalaking halaga. Ang hirap sabihin, pero napakalaking tulong po talaga para sa amin. Nagpapasalamat po kami kasi po matutulungan niya po kami ngayon.
Namahagi rin ng tulong pinansyal ang DSWD sa mga evacuee na nagkakahalaga ng tig 10,000 pesos sa ilalim ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Sobrang malaki na po to dahil po ako isang single mom. Ibibili ko po agad po to ng bigas sa mga educational po ng mga anak ko. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, aabot na sa 193,000 na family food packs ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong lugar sa bansa. Tinitiyak anya ng DSWD na may pagkain ng mga nasa evacuation center, batay na rin sa direktiba ng Pangulo. Handa rin anya ang ahensya sa pamamahagi ng pinansyal na tulong sa mga pamilya na nasira ang bahay. Pagkain muna. And then we're now assessing yung mga may damages, no? Like in Pampanga, nakita namin medyo napuruhan sila. So we're going to work with the local government unit on the cash assistance later on. Kenneth, pasyente para sa bayan.